Ang lalaki na nakasuot ng itim na t-shirt ay nagtanong, "Ano ang suhestyon mo? Dapat ba tayong makipag-usap?" Nang marinig ito, siya ay nainis at nagalit, sumigaw na hindi niya kailangang maging sarcastic tungkol dito. Siya ay nag-uusap lamang tungkol sa kung ano ang dapat nilang gawin. Iminungkahi ng lalaki na nakasuot ng itim ang isang patas na one-on-one na laban. Sinabi ng kasama niya na wala silang oras para dito at na hindi ito isang laro. Sa gitna ng kanilang pagtatalo tungkol sa kung ano ang dapat gawin at kung sino ang dapat patayin, si Aaron at ang bodyguard ay nanonood mula sa malayo. Si Aaron, medyo kinakabahan, ay nagtanong sa bodyguard kung ano ang kanyang palagay. Kailangan ba talaga nilang pumatay ng isang tao tulad ng sinabi ni Black Scythe? Sumagot ang bodyguard na siyempre, kailangan nilang gawin ito. Kung hindi, sila ay papatayin ng anghel na nagmamalasakit sa buhay ng ilang estranghero na hindi man lang nila kilala. Nagpatuloy ang bodyguard sa kanyang mahigpit na talumpati at si Aaron ay nakikinig na may takot at nerbiyos sa kanyang muka. Pagkatapos, habang umuusad, humarap ang bodyguard kay Aaron at sinabi niyang lubos siyang sumasang-ayon sa sinabi ni Black Scythe. Sinabi niya kay Aaron na ihanda ang kanyang sarili sa pag-iisip na pumatay ng isang tao dahil ang karanasan ng pagpatay ay hindi kaaya-aya at kailangan niyang maghanda. Si Aaron, na labis na kinakabahan, ay nagtanong sa bodyguard kung ang paraan ng kanyang pagsasalita ay nangangahulugang nakapatay na siya ng isang tao dati. Ang bodyguard ay sumagot ng walang pakialam, "Kung nakapatay ako, nag-iisip lang ako dito." Pagkatapos noon, nagtanong si Aaron sa bodyguard, "Sino ang dapat naming patayin?" Sumagot ang bodyguard, "Depende ito sa sitwasyon. Kung may darating na pumatay sa amin, di papatayin namin sila kung kailangan naming humanap ng isang tao na karapat-dapat mamatay, tulad ng mga kabataan. Samantala, ang takot at kaguluhan ay naroon, at isang grupo ng mga manlalaro ang nagtatalo. Nagpasya silang dapat muna silang tumuon sa pagpatay sa mga kriminal at mamamatay tao. Pagkatapos, ang isang lalaki na may ponytail na mukhang medyo natatakot ay nagsabi, "Ibig sabihin, kailangan naming patayin si Black Scythe. Iyon ba ang suhestyon nila?" Sumagot ang isang cool na lalaki na may ngiti sa kanyang muka. "Si Black Scythe? Tanging isang baliw ang magtatangkang lumapit sa halimaw na iyon. Paano ka makakapagpatay sa isang lalaki na level 30, halos 3 beses na mas mataas sa kanila, at Diyos na lamang ang nakakaalam kung gaano karaming mga kakayahan ang mayroon siya?" Isang kaibigan ang nagbiro, "Sigurado akong kung sama-samang atakihin nila siya, tiyak na mapapatay nila si Black Scythe." Pinatungan ng kanyang kaibigan ang kanyang daliri sa kanyang mga labi at sinabing tumahimik, "Paano kung marinig ka ni Black Scythe?" Sa kabilang banda, siya ay nakatayo na may nakapangalang mga braso, nagmamasid at nakikinig sa lahat. Ang manlalaro na napansin si Ryu na nakikinig sa kanya ay natakot ng labis. Ngayon, muling nagsimula ang lahat ng mga manlalaro sa pagtatalo. Ang isang mabait na lalaki na labis na galit ay sumigaw, "Anong kababawan ang sinasabi ng lahat? Mahalaga ang buhay at hindi sila dapat pumatay ng sino man kahit na sila ay mga kriminal at mamamatay tao at maging mga mamamatay tao rin." Sumang-ayon ang lalaki na may hoodie. "Tama, kahit na pumatay sila ng mamamatay tao, sila rin ay magiging mga mamamatay tao at magiging target ng iba na hindi mamamatay tao." Pagkatapos, nagtanong ang isang lalaki na may maikling buhok, "Ano ang dapat naming gawin? Maglaro ng ludo hanggang sa matapos ang oras at maghintay sa anghel na dumating upang patayin kaming lahat, huh?" Sinabi ng isang lalaki na mukhang kriminal na itigil ang pagtatalo at sumang-ayon na patayin lamang ang mga kriminal. Pagkatapos, ang isang babae na may berdeng buhok ay nang-aasar. At paano nila matutukoy kung sino ang kriminal? Hihilingin ba nilang itaas ng mga kriminal ang kanilang mga kamay? Bobo ba sila? Nagsimula ng tumawa ang ibang mga manlalaro nang marinig ito, at ang lalaki na mukhang kriminal na nagngangalit ang mga ngipin ay talagang nagalit. Sinabing, "Sino ba siya para insultuhin ako? Kung napakamatalino niya, bakit hindi niya sabihin sa kanila ang magandang solusyon? Ikaw, sira-ulong babae." Nang marinig ng kriminal na lalaki na tinawag siyang babae, siya ay nagalit at nagsimulang murahin ang kriminal na lalaki. Sinabing, dapat na lang niyang patayin siya dahil talagang mukhang kriminal siya.
At sa ganitong paraan, naghanda ang dalawa ng kanilang mga armas, handang patayin ang isa't isa. Si Ryu sa kabilang banda ay nakatayo na may nakapangalang mga braso sa parehong lugar na para bang isang propesor sa kolehiyo na nadismaya at nanginginig ang ulo. Akala niya ang buong sitwasyon ay isang ganap na pagkasira. Patuloy ang lahat sa pag-uusap tungkol sa pagpatay sa isa't isa, ngunit wala ni isa sa kanila ang may lakas ng loob na kahit na anong gawin sa sino man. Pagkatapos, ang mukha ni Ryu ay naging seryoso at sinabi niyang walang dapat ipag-alala dahil nagawa na niya ang tamang mga kaayusan mula sa simula, kaya't kailangan nilang makipaglaban anuman ang mangyari. Sa loob lamang ng ilang sandali, magsisimula na silang magpatayan. Bigla, may hindi inaasahang nangyari. Habang sinusubukan niyang ayusin ang kaguluhan at pigilan ang laban sa pagitan nila, huminto si Ryu sa kalagitnaan nang makita ang isang bagay. Nang makita ito, siya ay naguluhan at nagulat at nagsimula siyang sumigaw. Nang marinig siya, ang atensyon ng lahat ay napunta sa kanya. Sa harap nila, si Yang Min ay nakaupo, nagyon, na walang kahit anong sugat sa kanyang katawan, ganap na buhay. Lahat ay tahimik na nakatingin kay Yang Min. Ipinaliwanag ni Ryu na may nakatagong patakaran sa round na ito, na pagkatapos ng 10 minuto ng pagkamatay, ang mga manlalaro ay muling mabubuhay na may lahat ng kanilang mga sugat na naayos, parang walang nangyari. Si Yang Min, sa kabilang banda, ay dahan-dahang tumayo, naguguluhan kung bakit siya tinitingnan ng mga tao. Pagkatapos ay napagtanto niyang hindi lang siya ang tinitingnan. Para bang nakakita sila ng zombie sa harap nila. Pagkatapos noon, bumalik si Yang Min, at habang kinakagat ang kanyang ulo, naisip niyang talagang naguguluhan siya. Siguradong kausap niya si Black Sai kanina at pagkatapos noon, hindi niya na matandaan kung ano ang nangyari. Sa susunod na sandali, nakaupo na lang siya sa lupa. Anong nangyayari? Samantala, ang ibang mga manlalaro, nang mapansin na buhay si Yang Min, ay nagsimulang sumigaw sa pagkalito. Nagtatanong kung paano sa Diyos na buhay si Yang Min at kung paano siya muling nabuhay na parang Diyos. Nang magkamalay sila, naisip nila kung si Yang Min ay na-respawn tulad ng sa isang laro matapos mamatay. Nagtataka sila kung paano nabuhay si Yang Min at kung paano siya muling nabuhay na parang Diyos. Nang maglaon, napagtanto nilang kung ang mga tao na namamatay sa round na ito ay muling mabubuhay, ay mukhang okay lang kung patayin nila ang isa't isa, di ba? Sa pagkakaalam na ito, kinuha ng lahat ang kanilang mga sandata, sinasabi na kung si Yang Min ay talagang muling nabuhay, ganun din ang mangyayari sa iba, kaya hindi ito maituturing na pagpatay at dapat na nilang simulan ang misyon. Sa puntong ito, nagsimula silang maglakad patungo sa isang malaking babae na parang melon, na talagang mahina, walang klase o anumang sandata, isang madaling target. Siya ay labis na natatakot, sinasabing magpakalma ang lahat dahil hindi pa sila sigurado kung mabubuhay silang muli tulad ni Yang Min. Maaaring ito ay isang beses na pagkakataon lamang, ngunit bago pa siya makapagsalita, may isang tao na may malaking lakas ang sumaksak sa kanyang likod, nagdulot ng matinding sakit at ang dugo ay sumabog sa paligid. Ngunit hindi pa ito sapat. Patuloy na sinaksak ng lalaki ang kanyang likod nang walang awa hanggang sa mamatay siya, umiiyak at ang lahat ay nanood sa takot. Mukhang sobrang napanood niya ang Wolverine, ngayon ay puno ng dugo, hawak ang 3 pangil, nakatitig sa kanyang patay na katawan, sumisigaw na bumangon siya. Kung hindi siya muling mabubuhay, paano niya siya muling papatayin dahil tinanggihan siya? Sa nakitang ito, lahat ay labis na nagulat. Hindi nila maisip na may isang tao na pumatay sa kanyang sariling crush ng ganito katindi. Siya ay nakahiga sa sahig na walang buhay at ang lahat ay nakatingin sa kanya, horrified at disgusted. Nagsimula silang magpanik, nagtatanong kung bakit siya hindi bumabalik sa buhay. Sinabi ng isa pang lalaki na dapat silang maghintay dahil malamang ay hindi siya agad makakabalik. Naalala nila na si Yang Min ay hindi rin agad na respawn. Siya ay na-respawn pagkatapos ng 10 minuto. Kaya nagpasya silang maghintay ng 10 minuto at hanggang sa panahong iyon, nagpasya silang huwag pumatay ng sinuman at lahat ay sumang-ayon. Sa wakas, pagkatapos ng 10 minuto, ang katawan ng babae ay nagsimulang lumiwanag, ang kanyang dugo ay naging ginto,
at unti-unting nagsimula ang kanyang mga sugat na maghilom. Sa isang iglap, siya ay ganap na gumaling. Kahit ang kanyang mga napunit na damit ay naayos, unti-unti siyang nagising, iniunat ang kanyang mga kamay na parang nakatulog ng mabuti at muling nagulat ang lahat sa nakitang ito. Pagkatapos, sa isang biglaang alaala, naisip niyang may isang tao na sumaksak at umatake sa kanya mula sa likod. Lumiko siya at nagsimulang sumigaw ng galit, nagtatanong kung sino sa kanila ang pumatay sa kanya mula sa likod. Ngunit bago siya makagawa ng anumang bagay, ang lalaki na may ngiting psycho na parang Wolverine ay tumalon upang patayin siya muli, sinasabing ito ang resulta ng pagtanggi sa kanya. Ngunit sa isang sorpresa, bago siya makapatay, may isang tao ang sumaksak sa lalaki mula sa likod. Pinatay siya agad. Ang lalaking ito ay si Black Flame Dragon, isang matigas na tao. Nakita niyang ang mga tao ay muling nabubuhay pagkatapos ng 10 minuto, kaya siya ay nasasabik. Sinasabing ngayon ay makakapatay siya ng walang limitasyong bilang ng mga tao at nagsimula siyang tumawa. Wow! Sino ang makakaramdam ng kasiyahan sa pagpatay ng mga tao? Nakita siya. Ang mga mahihina at duwag na manlalaro ay nahulog sa pagkadismaya at nagsuka sa lahat ng dugong ito. Si Ryu, sa kabilang banda, ay nakatayo lamang sa likod, nag-iisip na kahit na ang mga manlalaro ay maaaring muling mabuhay, mararamdaman pa rin nila ang sakit ng pagkakatamaan at pagkamatay. Ngayon, ang sitwasyon ay nagiging labis na hindi mapigilan. Isa-isa, nagsimula ang lahat na patayin ang isa't isa. Ang ilan ay pumatay para sa kasiyahan, at ang iba ay pumatay dahil sa agos. Ngayon, sa nakitang lahat ng dugong ito, nagpasya rin si Ryu na kumilos. Tinawag niya ang kanyang itim na pang-ani at, sa malamig na tingin, nagsimula siyang maglakad pasulong, naghahanap ng kanyang susunod na target. Ginamit niya ang kanyang inner thought skill upang hanapin ang mga taong nagbabalak na patayin siya, at pinatay ni Ryu ang mga ito bago pa man sila makapag-isip. Sa ganitong paraan, sinimulan ni Ryu ang kanyang pagpatay. Nakita ito ng isang grupo ng 3 lalaki na nagpasya na atakihin si Ryu mula sa likod habang siya ay abala. Sa mabilis na galaw, tumakbo sila patungo sa kanya. Gayunpaman, bago pa man sila makakuha ng susunod na hininga, namatay sila nang hindi alam kung ano ang pumatay sa kanila. Napakadali para kay Ryu. Ipinaliwanag niya na walang paraan para siya ay maambush mula sa likod ngayon na mayroon siyang inner thought skill. Pagkatapos, napansin ni Ryu ang meathead. Siya ay brutal na pinapalo ang mga manlalaro na may kasiyahang ngiti. Ipinaliwanag ni Ryu na ang lalaking ito ay si Black Flame Dragon at siya ay may skill absorption. Ipinaliwanag ni Ryu na mula sa lalim ng pangalan ng meathead, tiyak na nakapatay siya ng higit sa 10 tao at ang round na ito ay parang piging para sa kanya dahil sa kanyang absorption skill. Pagkatapos, ang meathead na may ngiting psycho ay tumingin sa kanyang status window at ipinaliwanag ni Ryu na sa paggamit ng kanyang skill absorption, sa bawat pagpatay, ang kanyang progress bar ay mapupuno at kapag ito ay puno na, makakakuha siya ng random stat point. Akala niya ay makakakuha lamang siya ng stat points sa pagpatay sa mga halimaw, ngunit nagkamali siya. Kahit sa pagpatay sa mga manlalaro, tumataas ang kanyang absorption progress. Kaya parang isang baliw na psycho, patuloy siyang pumatay sa lahat, at ang kanyang progreso ay patuloy na tumataas. Nang makita ng meathead na mas mataas ang antas ng mga manlalaro na kanyang pinatay, mas tumataas ang kanyang progress bar. Kaya nagkaroon siya ng ideya. Paano kung patayin niya si Black Scythe? Gaano kalaki ang magiging pagtaas ng kanyang progress bar? Sigurado siyang sa isang pagkakataon, mapupuno ang kanyang progress bar hindi lamang isang beses, kundi maraming beses. Gayunpaman, nang mapagtanto na mamamatay siya tulad ng aso kung kahit na anong laban kay Ryu, iniwan niya ang ideya at nagpasya na huwag lumapit kay Ryu. Pagkatapos, ang kanyang atensyon ay napunta sa mga mahihina na manlalaro at parang isang ganid na fox, tumingin siya sa kanila. Sa susunod na sandali, sinimulan niyang patayin ang mga ito. Habang ginagawa ito, sinabi niya na ito ay isang nakakapagpaluwag ng stress na bagay. Sobrang saya niya na kaya niyang gawin ito buong araw.
Ang meathead ay sobrang saya dahil sa mga pagkakataong ito, hindi siya makapanghuli ng maayos kasama si Yang Min at ang musclehead. Habang may isang manlalaro na sinubukang sumalakay sa kanya mula sa likod, agad siyang umiwas at sa isang swing ay pinatay ang ulo ng lalaki, agad na pinatay. Ipinaliwanag niya na ang iba ay pumatay para sa kanilang kaligtasan, ngunit siya, well, ang aking stats ay tumataas sa pagpatay at ang round na ito ay parang paraiso para sa akin. Patuloy siyang pumatay, ang kanyang progress bar ay napuno ng kalahati.